Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pananampalataya. Itong pananampalatayang ito po ay isang matibay na batayan o ika nga susi. Kumbaga sa isang pintuhan, kailangan mo ang susi para buksan mo ang pinto. Ganon din po ang ating kaugnayan sa Diyos. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kaya ang ating topic ay salitang pananampalataya o sa English, faith. Na po, kailangan yung pananampalataya, yung nakasulat po sa Biblia, ang magiging batayan. Ano po? Kaya ang gagamitin po natin Biblia, si Tatay Yogo sa bumabasa. Ito po. Yan. Magandang balita, Biblia. Siya po ang ating gagamitin ngayon. Si Tatay Yogos po, siya po ang taging tagabasa. Na kung inyo napapasin, nakasalamin na ako. Pero si Tatay Yogos, wala pong salamin yan, pero nagbabasa pa. Biyaya ng Diyos. Parang si Moises, namatay si Moises, wala po salamin eh. Kasi hindi pa naman uso salamin noon. Pero totoo lang, hindi po nagsalamin si Moises hanggang sa mamatay siya. Ayan. Kaya pag-aaralan natin Ogos ay pananampalataya. Basahin niyo po yung Santiago. Libro ng Santiago, chapter 2, verse 18. 21. 22, 23, 24. Yan, hanggang doon lang po. Kapitulo 21, 20. Oh, Santiago po, verse 2, ay chapter 2, verse 18, 21, 22, 23, 24. Yun lang po. Tingnan po natin yung kahulugan ng salitang pananampalataya. Ano po? Yan. Purihin ng Panginoon. Ano po? Yan ano. Basahin po lang ni Tatay Ogos. Hinahanap lang po ni Tatay Ogos ano. Siya po ang aking tagabasa kasi mas maliwanag pa yung mata niya sa akin. Kasi wala siya salamin pero ako nagsasalamin ako. Ayan ano. Presko po rito. Kasi mahangin. Kahit mainit ang panahon, malamig ang panahon, maganda rito, presko. Ano po? Kaya lagi po kami may Garden Bible Study kada Sabado ng hapon. Ano po? Mabuti po yun na yung salita ng Diyos ay linggo-linggo nagkakaroon po kami ng bahagi. Ito po yung paglilingkod sa Diyos, ano? Kaya ganun. Basahin. Opo, nakita mo na Tatay Ogos? Opo. Yan, pag-ibasa nyo lang po, ano? Kalatang 2, chapter 20. Basahin na. Oh, Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Sumampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyong man ay sumampalataya rin
at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo ba pabang mapantunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba ang ating ama ni Abraham ay tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niya si Isaac? Hanggang 24 yun. Oh, hanggang 24 lang. Ano ba yan? Ayun. Sa dito ay makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Ay maging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Katupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay tinuturing ng Diyos kabilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. At diyan ninyo makikita na tinuturing na matuwid na isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Yan ba? Ayan, ano. Tama po yun, Tayo August. Nabasa na po, ano. Yung pananampalataya ng isang tao, kailangan po nilalagipan ng gawa. Agagawa. Yun po kasi yung ebidensya ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka lang kasi, ito po sa buong mundo, lahat ng tao may pananampalataya po. Pero anong klaseng pananampalataya meron ng tao? Ayan po, dinescribe po ni Santiago. Yung tamang pananampalataya na karapat-dapat sa Diyos. Ano po yun? Yung merong kalagip na gawa. Yung gawa, yung pong pagsunod. Hindi po pwede yung sumasampalataya ka, hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Hindi po pwede yun. Halimbawa, sabihin mo, ako naniniwala naman ako sa Diyos, pero yung ginagawa mo naman, liis sa gusto ng Diyos, hindi po pananampalataya yon. Ang tawag doon, maling pananampalataya. Kaya, ang tamang pananampalataya, yung pagsunod. Kaya pinakita po rito, paano mo makikita daw yan totoo, pananampalataya mo, na meron kang pagsunod, Purihin ng Panginoon. Tignan naman natin ngayon yung Hebreo 11, 17, 18. 17, Hebrew. Oo. Ito po babasahin ngayon Hebreo 11, 17, 18. Tignan po natin yung pananampalataya ni Abraham. Kasi yun po sinasabi ni Santiago yung pananampalataya kay Abraham. Anong kalata? Hebreo 11, 17, 18. Yan. Yun lang po. Nahanap lang po ni Tatay August, ayan, kapag nakita niya, bibirayin na niya yan. Ako na talagang medya ko na tungkan ko na. Iba yun. Nung araw po, meron kong nakasama kagaya ni Tatay August, wala rin salamin.
Si Brother Jesus. Ano kalata po? Ayan, Hebreo 11, 17, 18. Ayan. Ano po, ayan. Magtsaga lang po kayo, ano? Kami, nagtsatsaga rin kami. Pero kagandahan sa amin, hindi baling magtsaga kami pag ginabang sa uli. Ano yun? Merienda. Kayo pong manonood ng video, Ano ba yung kan po? Hebreo 11. Ayan, 17, 18 po. Kayo naman po, kung gusto nyo manood naman sa inyong mga tahanan ng video ito, di maganda po kayo ng merienda. Di pagkatapos yung manood, mag-merienda kayo. Ano? Ayan. Naiabot mo nga yung merienda. Ito. Oh. Ito po. Oh, hindi pa kami tapos. Nandito na yung merienda. Biyaya ng Diyos. Ano po? Praise the Lord. Mamaya na lang yung pantulak ha. Ito, tinapay na po ito. No, yan. Basahin natin. Opo. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nangugyok sa kanya na ilaalay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niya ay inahandog ang kaisisan niyang anak. Ngayon, pinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang maging lahi niya. Lagpo. Ayan, ano po. Maliwanag po yung binanggit ni Santiago tungkol po kay Abraham, yung kay Isaac. Kasi alam niyo po, iningi ng Diyos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Kaya po naging ganap ang pananampalataya ni Abraham. Kaya tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Kasi po hindi po siya nagreklamo. Ang ginawa niya po, sumunod na lang siya sa Diyos para ihandog po ang kanyang anak. Ano? Kaya nakita ng Diyos ang pagsunod po ni Abraham. Kaya tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Kung si Abraham po tinatawag na kaibigan ng Diyos, pwede rin naman pong i-apply sa atin yun. Kanya lang, ito tignan niyo po hiningi ng Diyos ang ulo ni Isaac. Kung kayo po tatanungin ko, kaya nyo bang ihandog ang inyong anak para patayin para sa Diyos? Parang mahirap ano po? Kasi yung anak, yun lang madapuan ng langaw na lamok, pinapaypayan natin eh. Ano po? Pero itong anak ni Abraham na Isaac, hindi po siya nagatubilin sumunod. Kaya ang pananampalataya niya naging karapat-dapat kasi po, nang sinabi ng Diyos, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac, sasabihin ko kung saan mo siya dadalhin. So sinabi ng Diyos ang lahat ng instruction kay Abraham, at si Abraham naman po, tumalima siya kahagad. Nangakma pong papatayin na ni Abraham si Isaac para ihalay sa Diyos. Susunugin siya. Nangakma na pong nakaganon na po yung panaksak. Nasabi ng Diyos, Abraham, Abraham, huwag mo sasaktan ang iyong anak. Oh, nakita talaga. Kaya sa isang anak po si Isaac, hindi nagatubiling sumunod si Abraham. Ano po, kaya naging ganap ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kaya tayo, pwede rin po tayong ganon. Dapat tayo ganon din tayo, ano? Hindi pa naman po tayo sinasaksak eh. Kailangan maging masunurin tayo, ano? Ngayon, ang pananampalataya ng tao po
tignan na lang natin yung sinasabi ni San Pedro. Sa unang Pedro, sandali po, ano? Tignan lang natin, ano? Kasi meron sinasabi rito. Ito. Dito po sa Tayogos, unang Pedro, 1, sa Kalata. 13. Ay, Unang Pedro 1 14 po, 15, 16. Ayun. Ano po? Unang Pedro 1, 14, 15, 16. Uno Pedro Kapitulo 1. Opo. Mula po sa 14, 15 hanggang 16. Yun lang, tatlo na yun. Ano po? Yan. O sila po yung kasama namin ngayon sa aming Garden Bible Study. Ano po? Yan. Yan po si Nanay Clarita po yun, ano? Yan. Yan. Pagibasa mo lang, Tatay Rogos. Yan po. Yan. Papasali sila sa eskwela. Tignan po natin na sinabi naman ni San Pedro. Ano po? Yan. Nakita mo na tayo, Gos? Uno Pedro Chapter 1. chapter 1, 14, Oh, 15. Kapitulo 14, 15, hanggang 16. Oh, yan. Gandun lang tatayo, Gos. Bilang masunurin, mga anak, huwag kayong mayon sa masasamang pananasa tulad ng mga ginagawa nyo noon kayo at walang pangtunay na pangkaunawa dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa sapagkat nasusulat, magkabanal kayo, ako'y banal. Amen. Ano? Bilang masunuring anak. Yan. Si Abraham po anak, masunuring. Sa panahon naman ng New Testament, anong sinasabi ni Apostol Pedro? Tayo po ay magpakabanal. Ano? Become holy. Ibig sabihin ng banal mula sa taong makasalanan patungo sa walang kasalanan. Yan po ang tinatawag na banal. Holy. Tayo po ay makasalanan. Ngayon, bilang mananampalataya kay Jesus, anong sabi ni San Pedro? Bilang anak, kailangan tayo pong anak, masunurin tayo sa Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, wala po tayong tanggi. Kagaya ni Abraham, hindi man lang siya tumanggi. Kahit anak niya po, kanyang ihandog sa dambana. Ano? O sa bundok. Handog na susunugin. Kaya tayo, bilang masunurin, tayo magpakabanal. Ngayon, kailangan po natin ito. Kasi po, alam nyo, yung pupunta sa langit, makabanal. Makasanto po yung pupunta sa langit. Eh, paano na lang kung hindi ka banal? Eh, di hindi ka pupunta sa langit. Yun po yung nakakatakot ngayon. Yung hindi ka maging banal. Ngayon, sino ba ang nagbabanal? Siyempre yung salita ng Diyos. Yan po magbabanal sa atin, wala pong iba. Ano po? Yung salita ng Diyos, kasi ang Diyos ay banal, kaya magpakabanal kayo. Paano ka magpapakabanal?
yung salita ng Diyos. Tingnan naman natin yung sinabi ni Pablo. Unang Korinto chapter 15. Dito po sa 58. Yan, unang Korinto chapter 15 verse 58, Tatay Yogos. 58 lang. O kaya 57 po, 57, 58. Yan, sige po. Isama nyo na yan. Huwag na natin iwan. Yan. Unang Korinto 15:57 hanggang 58. Ano po? Para makita natin dyan, ano? Kaya yung pagpapakabanal, yan ay bahagi ng ating pananampalataya. O ano sabi niya, bilang masunuring anak. O, di sumunod na lang po kayo, huwag na kayong magreklamo. Ang mahirap yung nagre-reklamo ka, hindi ka na nga makasunod, nagre-reklamo ka pa. Kaya sunod na lang po tayo sa Diyos, ano? Kung ano po ang gusto ng Diyos, wala na po tayong ano, hindi na yan pinagtatalunan. Kasi po, o maging dito sa lupa, sige, subugin mo nga sumunod sa magulang mo, hindi ba matutuwa sila sa'yo? O subugin mo magreklamo, hindi ka pa sumusunod, nagre-reklamo ka pa. Hindi pa papagalitan ka ng magulang mo? Hindi po ba gano'n? Kaya sabi ng ibang magulang, sumunod ka muna, tsaka ka na magreklamo. No? Parang sa sundalo, ganyan din po sa sundalo. Ano sabi ng mga sakya sa sundalo? Sumunod ka muna, tsaka ka na magreklamo. Napakahirap, di po ba? Pero, nasa inyo po yun. Purihin ng Panginoon, ano? Napaka-presko po rito, no? Kasi open air, ika nga. Ayan. Kita Yogos, pag nakita mo, basahin mo lang, ano? Unang Korinto 57. 57, 58. 57, 58. Babasahin po. Sige tayo, Yogos, ano? Basahin mo. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag maging matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam nyo, hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Anong sabi ni Apostol Pablo? Oh, Salamat. magpakatatag kayo. Bakit kailangan magpakatatag po tayo? Hanggat Kayo nandito palagi. tayo sa lupa, yun ang nakakatakot. Kasi po sa lupa, meron diablo na dumadaya na pwede pong masira ang ating pananampalataya. Kasi nga po, may diablo. Alam niyo po ba? Yan pananampalataya, binibigay po ng Diyos yan. Isa sila. Binibigay ng Diyos. Pero, kapag hindi ka sumunod, pwedeng tanggalin ng Diyos yan. Pribileyo po yan. Privilege. Pwedeng tanggalin. Kung hindi nyo po pangawakan maigi. O Tatay Yogos, unang Korinto chapter 15. 1-2. Yung po basahin mo. Pwedeng mawala yan. Ano po? Yan.
Yung pananampalataya, minsan lang binibigay. Kaya pangawakan nyo na po, ano? Mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Yun yung nagbabanal sa atin. Kasi Diyos ay banal, ang salita niya ay banal. Ano po? Kaya pag meron kang pananampalataya, hindi ka na magre-reklamo. No? Pwede pong mawala ang pananampalataya natin. Kung, yan. May babala dito si Apostol Pablo. Babasahin po na Oo. Kapitulong 15, Opo, unang Korinto 15:1-2. 1-2. Mga kapatid, ngayon, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita, iyong tinanggap at maging saligan ang iyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag nyo yung pinaghahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban, alamang kung walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Ayan. Yan po yung babala ni Pablo. Kaya yung salitang natutunan natin po, ano, pangawakan natin maigi. Huwag po natin pabayaan mawala. Kasi po, yan po yung tendency niya, pwedeng mawala ang iyong pananampalataya. Halimbawa, dumating ang problema sa iyo, hindi mo makayanan, lalayas ka na sa pananampalataya mo. Hindi po, dapat kahit anong mangyari, huwag niyo pong bibitawan ng pananampalataya niyo sa Diyos. Kasi kahit anong gawin niyo, bandang uli, ang Diyos ay Diyos pa rin. Ganyan po talagang buhay sa lupa. Hanggat nabubuhay tayo, hindi po nawawala yung challenges ng buhay. Ay pag-asa. Kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa. Ano po, tandaan po ninyo, mahirap po ang makawala sa pananampalataya. Bandang uli, ikaw ang talo. Tingnan nyo po yung payo ng ating Panginoong Yesus. Anong sinasabi niya? Tatayogos, Lucas 18:1. Meron pong turo ang Panginoong Yesus sa ating mga mananampalataya. Lucas, Kapitulo 1, 18:1. 18. Isang ano lang po yan. Tingnan natin ang turo at aral ng ating Panginoong Yesus sa atin. Yun lang, 18:1 lang po. Opo. Babasahin po. Opo. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ano po sabi ng Panginoong Yesus? Huwag mawala ng pag-asa. Lagi manalangin. Lagi kayong manalangin. Alam niyo po, bandang uli, ang iiwalay sa pananampalataya sa Diyos, yun po yung talo. Talo. Wala kang panalo. Bakit? Lagi ko sinasabi, wala pa tayo, ang Diyos ay Diyos niya. Nandito na tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Wala na tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Oh, meron kang panalo dyan, wala. Kaya wag po kayong iiwalay sa inyong pananampalataya. Kahit anong dumating, ano po, na pagsubok sa inyong buhay, na para bang napakabigat na. Ano po, lagi nyo pong isaisip na mayroon Diyos na handang tumulong sa inyo o handang sumaklolo anumang oras.
Yang Diyos po, tinatawag na Diyos na saklolo yan. Ano? Tingnan pa natin ang turo ng Panginoong Yesus. Yung may pananampalataya sa Kanya, anong pangako ni Yesus? Tatayogos 1:14, 1, 2, 3. Yan. Yan po yung pangako sa may pananampalataya sa Diyos. Sabi ni Kristo. Yan. Ito po yung may pananampalataya na hindi po sila bumibitaw. Pero pag bumitaw ka, kasalanan mo na yun. Po, hindi na po kasalanan ng kung sino-sino. Ang may kasalanan nun ay walang iba kundi ikaw. Kaibigan. Like and share and subscribe now na. Ito po ang Garden Bible Study. Ano po? Sa programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia o kasulatan. Jesus andaan. Nakita mo na tayo, Kos? Sige, basta. 14, 1, 2, 3. lang. 3 hanggang 3 yan. Hanggang 3 lang, no? Opo. Unang 1, 14, 1, 2, 3. Huwag mapagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, papupunta ako roon upang ipaghahanda ko kayo ang iyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Ayun. Tapos na po. Opa. Ayan. Tapos na. Ayan. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Babalik siya. Sino po babalikan? Yung mananampalataya. Hindi lahat ng tao, ha. Yun lang may patamang pananampalataya. Pero sinasabi ko po, lahat ng tao may pananampalataya. Ang tanong, pasok ka ba sa requirement ng pananampalataya na nakasulat sa Biblia? Kailangan kung sasabihin mo may pananampalataya ka, kailangan tiyakin mo na nakasulat sa Biblia yung pananampalataya mo. Kasi yung nakasulat kong yun ang paniniwalaan ng Diyos. Kasi sulat ng Diyos po yan, ano? O salita ng Diyos. Ano po, kaya tandaan natin, ang tamang pananampalataya, yun nakasulat sa Biblia. At sila lang po ang babalikan ng Panginoong Yesus. So, ulitin natin. Tayo ko, sulitin mo yung verse 3. Ano sinasabi sa verse 3? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Amen. Ang gandang pangako po, ano? Kung saan naroon ang Panginoong Yesus, nandun din po yung may pananampalataya sa Kanya. Mayaman ka, mahirap ka, kaibigan, tiyakin mo lang, ha? Na yung pananampalataya mo ayon sa nakasulat sa Biblia. Kasi po, sabi ni Jesus, babalik siya. O, naghihintay na lang po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Darating po ba ang Panginoong Yesus?
Darating po siya. Pangulit talata. Tayogos, pahayag. Tignan natin ang sinabi ni Jesus. Babalik ba siya o hindi siya babalik? Yan. Pahayag 22, 20, 21. Yan, pangulit talata po, ano? Kasi sabi ni Jesus, babalik ako eh. Ano? Ayan. Tingnan naman natin ang sagot ni Juan sa pagbabalik ng Panginoong Yesu-Kristo. Ano po? Para matibay, hika nga. Ayan, ano? Dito po kami sa Paradise Site, ano? Ayan, si Sister, oh, ayan. Babasahin po. Opo. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito. Tsak, nga, darating na ako. Amen. Dumating ka na nawa, Panginoon Isus. Naway makanta ng lahat ang kagandang loob ng Panginoon Isus. Amen. Ano po? Talagang darating siya. Ano po? Kaya Jesus coming soon. Yan, maganda po tayo sapagkat darating na ang tagapagligtas. Sabi niya, kukunin ko kayo. Isasama ko kayo. Napakagandang pangako po, ano? Yan tao, pag pinangakuhan ka, masaya ka na kahit hindi totoo pa rin. Kasi tao yun. Pero ang Panginoong Yesus ang nangako, matuwa po tayo. Amen? Amen. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin ng tamang pananampalataya, yung ayon sa nakasulat sa Biblia. Yung kagaya ni Abraham. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kaibigan, minsan pa, like, and share, and subscribe now. God bless us all. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye.